viewers. So, ayan, di ba? Ang saya-saya. So, nakita nyo na ba yung mga bagong news about sa NTTI? So, eto lang yun, no? So, syempre, kailangan natin magpasalamat. Alam nyo bakit? Lalo sa mga katulad natin. Yung ginawa, yung free dialysis, free transplant, yung mga gamot, yan, mga ganyan. Tapos, meron pa yung zero bill. Alam nyo, sa mga katulad namin na ang mahal ng aming gamutan is sobrang laking tulong po nun sa amin. Tapos, ngayon, meron pang, so patapos na yung tinatayo ni Mr. President na pinakamalaking dialysis center sa NTTI. So, yun pala yung ginagawa doon na sobrang laki. So, pag natapos yun, ang laki nun. Ang sabi, 200 machine. So, akalain nyo yun. So, kapag may mga emergency na dinadala sa NTTI, hindi na mag-aantay ng sobrang tagal. Kasi ako, na-experience ko yan ng ilang beses na sa tuwing every year na lang na nakukonfine ako doon na kailangan na dalhin ako sa NTTI, nag-aantay pa kami ng matagal. Minsan inaabot pa ng ilang araw bago ka maisalang sa dialysis. Kasi minsan tayong mga dialysis patient, kapag ilang araw tayong hindi na dialysis, na nandun lang tayo sa may emergency room, tumataas yung mga antibodies tulad nung nangyari sa akin noon na nandun ako sa emergency room ng 3 araw or 5 days na nga ata yun. So ang kailangan ko is ma-dialysis agad kasi nga hindi na ako na-dialysis dito sa center namin kasi dinala na ako doon. So ang nangyari, sa sobrang dami ng pasyente na nakasalang na emergency din, kailangan ko pang mag-antay. So habang nag-aantay ako doon, habang tumatagal, tumaas yung potassium ko. So nagsusuka ako, nagtatay ako, sobrang hinang-hina na ako, yung dumi ko tubig na. So sabi sa akin, ma'am, tumaas po yung potassium mo. Sabi ko, bakit tumaas yung potassium ko? Di naman ako nagkakain. So, kasi nga ilang araw na akong nag-aantay doon sa emergency kasi ooperahan ako noon sa yung pistula ko na muntik nang pumutok. So, kaya alam nyo guys, sobrang para sa akin, yung ganun is sobrang laking ginhawa na yun sa amin. Kasi doon pa lang sa dialysis, yung libreng dialysis, sobrang laking nun, kumbaga parang natapyasan kami ng pasanin. Kasi ang mahal naman po talaga ng dialysis na binabayaran namin. Kaya marami ang namamatay ng mga dialysis patient kasi tumitigil na lang sila sa pagda-dialysis kasi wala na pong pambayad. So ngayon, nung naging libre na po yung dialysis, ang dami pong nabigyan ng pagkakataon na lumaban, na naging okay yung pakiramdam. Yung iba sobrang payat noon, ngayon naging okay sila, naging mataba na, naging malakas na kasi nga nasusunod na yung dialysis na kung 3 times ka or 2 times. Dati ako 2 times lang. Palagi pa akong uma-absent. So, nangyayari, nagiging 1 times na lang yung dialysis ko sa isang linggo. So, syempre, anong mangyayari? So, maraming mangyayari sa amin kapag hindi kami na-dialysis kasi nga, sira na yung kidney namin. So, ngayon, libre na yung dialysis. Nagti 3 times na ako. So, hindi na ako ganun katulad dati na grabe sobra yung pagtitipid ko sa tubig, as in. Pero, hindi ko magawa kasi nga, minsan sa isang linggo, isang beses lang ako magsasalang. So, syempre, kailangan ko rin uminom. May iniinom kaming tubig. So, lagi akong hinahapo. Lagi akong dinadala sa ospital. So, ngayon sa awa ng Diyos, magto 2 years na akong hindi na ospital. Kaya, grabe, sobrang thank you sa ating Pangulo. Kasi, sa dami-dami nang nakaupo, siya lang ang ang tawag doon na maging libre ang dialysis. At syempre lalo pang lumakas ang loob ko nung in-announce niya na yung transplant is libre na kasi sobrang mahal ng transplant. Million. So, syempre, hindi naman yung masasabi mo na yung
sinabing libre, pupunta ka doon, yun na yun. Siyempre, marami ka pang asikasuhin. So, yun lang yun. Kailangan masipag kang mag-asikaso ng mga kailangang ipasa, mga kailangang gawin sa mga laboratory. So, syempre, malaking bagay na rin yun, di ba? So, maraming nabigyan ng pag-asa, di ba mga ka-warriors? So, kaya, sobrang magpasalamat tayo. So, ayan, kahit na maraming sumisira sa kanya, kaya, maraming salamat po, Mr. President.